Oh, ano na naman kaguluhan ang nagaganap dyan? Casper, Chemping, kino-corner niyo na naman ang isa't isa? Masama na naman ang tingin ng barakong Casper. Nanganganib ka na naman, Chemping. Tumakbo na nga si Chemping at agad naman itong sinundan ni Chito. Sa puntong yan ay nalito na ang berdugo. Akala niya kay Chito ay ang kanyang angkol. At nung napagtanto niyang hindi pala si Casper ay agad namang bumalik sa dati ang kanyang tainga. Pero hindi pa nagtatapos dyan dahil tina-target pa rin siya ng kanyang angkol. Casper, itigil mo ang pinaplano mo, Per. Ay! Yan ang sinasabi sa hula. Casper! Casper! Nakabigwas ka na naman agad. Hindi ka na nasabihan. Doon ka sa malayo. Maya-maya nga ay magkalapit na naman ang dalawa. At dito nga wala namang masamang pinaplano ang barako. Talagang sisilip lang siya sa labas. Kaya lang si Chemping nakadepensa na naman agad. Kapag ganyang hindi nakahanda ang barako ay umaatras ito. Oh, ano ka ngayon, Casper? Casper? Huwag kang matatamaling ilapat ang kamao mo sa berdugo. Nakahanda lang yan. Kinagabihan nga ay pinagmamasda naman ni Chemping ang kanyang angkol na natutulog. Oh, saan ka hihiga? Huwag ka dyan sa malapit, Chemping. Chemping! Huwag ka dyan sa malapit humiga, Chemping. At kapag nagising ang angkol mo, bibigwasan ka niyan. Tingnan mo. Oh, kita mo, gising na? Napakalawak ng tulugan. Doon ka pa talaga sa malapit.